Good morning mga idol. So, mga idol, kita ko lang sa inyo. Ay tinanggal po akong bunga ng ubas na to. Nag-frost. So, tinanggal ko na baka kasi mag ano pa. Tawag nito, baka mas kumalat yung sakit. Ito siya mga idol kasi dito sa amin ngayon medyo ulan-ulan na. So nagka-frost or not really sure kung anong umatake nito kasi medyo na-delay ako sa spray mga idolo. So ito. Yan. So nasira siya. So tinanggal ko na lang. Sayang. Pero yung marami-rami pa naman yung bunga. Ayan yung Baikonur natin. Okay pa naman siya. Marami pa ng bunga. Pero nagkaroon lang siya ng may mga nagka-frost or yung parang to. Hindi ko alam kung saan to ano. Siguro sa panahon or may mga insekto dayo dito na hindi agad kasi ako nakapag-spray. So sabi ko tanggalin ko na lang at papalitan natin ng ano natin, tutubuin na lang natin ng ano yung alagaan natin ito. So ito yung problem mga idol kapag panay ulan. So ito isa sa mga problema natin kapag yung wala tayo yung cover para dito sa mga ubas natin. So ang gagawin ko siguro babalutin natin to mga idol ng plastic cellophane at sa ganon medyo safety yung ating mga ubas pag naulan-ulan no, tulad po nito ngayon masyado pong maulan at yun, panahon nakaka ano ito sa punggos, so aatakihin yung ating ubas. So hindi rin ako makapag-spray ngayong umaga dahil umaambon. So siguro mamayang hapon na lang pagkatapos ng ulan. So ito nga po pala yung isa sa mga pinagmamalaki ko dito mga idolo, yung parang tawag nito, yung parang mga rosas ang kanyang ano. Ito yung isa sa pinaka cutest na bunga na ubas dito sa yard. So far wala naman silang problema. Yun lang yung merong dalawang bunga na frost. So parang hindi ko alam anong umatake doon. So may hapon na lang ako mag-i-spray after ng ano. Ito kailangan ko talaga tong ayusin, pagandahin kasi yun nga sabi ko. Ang purpose ko mga idol is gusto ko pong maging maganda yung lugar na to para kung sakasakali man na bumisita ho kayo dito sa yard ko o dito sa ubas natin sa backyard ko may magandang tanawin, maganda yung pwesto, hindi kayo mahihirapan. So ayan oh. So ang dami-dami na siya ng bunga. And yung dati ko pong kulungan ng manok, ito yung pong gagawin natin ng receiving area para po sa inyo. I-develop lang natin, pagandahin lang natin ng kakaunti. So ayan. Tapos ito rin po pala isang uri ng ubas na wine grape. So ito po ay Catawba. I think it's a develop ba to? I think US developed na grapes ito kasi pang wine ito. Kasi alam naman natin na yung foreign country like US, ano pa ba, yung mga Europe, sila po yung mahilig sa wine. So most likely yan yung ginagamit nila. Then yung I think Moldova is a city pero meron silang isa sa pinakamaganda din nilang ano. Ayan. So yung aking ubas. Ayun, medyo hindi maganda ang pagkagawa natin mga idol kasi yun nga kakasimula pa lang natin ito. But nakita ko na yung pwede kong gawin sa kanila. Aayusin natin to, patataasan natin kahit siguro mga 6 feet. Ayan. Tapos meron tayong isang panibagong gagawin yung V-type. Pero maghahanap muna tayo mga idolo ng tawag nito, maghahanap muna tayo ng shine muscat, yung kulay berde na malalaki na ubas. So ito naman po, ito yung tinatawag na Everest. Ito naman po ay isa sa pinaka gusto ko na ubas kasi sobrang nipis po ng kanyang balat and malalaki din po siya, kaya niya lumaki basta maganda yung pagka fruiting, then maganda yung fertilizer, yung pag-alaga natin. Lumalaki siya parang piso. Yan, tapos malaki siya, tapos matamis, and then yung kanyang kulay is parang pinkish pink. Ang ganun.
Medyo may busyaw na pulahin na basta maganda. Parang rainbow type. So ito nga tayo. Medyo marami-rami pa tayong gagawin dito sa ubas na to mga idol kasi gusto ko talagang pagwapuhin to. Ayan. Katulad ng alam natin yung nakikita natin sa international dun sa mga online YouTube, talagang yun yung ating pagsusumikapan na gawin dito sa yard natin. Ngayon yung yard ko na to, medyo maliit lang to, siguro nasa 100 square meter ata I think tong sa ubas na to. Pero yung area ko na ano na to is na around mga 600 square meter to. Kasi andun yung ibang mga alaga, may mga alaga pa kasi doon. Yan ito, nagkalat pa sila. Pero paplastarin lang natin to. I-ano lang natin sila, aayusin natin. So ayan. So after ko mag-proteining mga idol, ito na yung kinilabasan. So medyo kaunti lang yung tinira ko para gumanda siya tulad nito. Pinakaunti lang natin yung mga bunga. Yan, tulad din nito. Yan. So I think kukunin pa natin yung mga maliliit na yan. Pero wag muna ngayon kasi medyo pangit ang panahon, medyo maulan-ulan. So kasi pag ginalaw kasi natin yan, matatanggal yung kanyang natural na protection sa ulan, yung parang pulbos, ganyan. So nagkakaroon siya ng mas madali siyang atakihin ng fungus kapag ganun. So yan. So marami-rami tong bunga ngayon. Siguro ilang ano din to. Alam ko na hindi naman natin inasahan to na magbubunga mga idolo kasi yung pagpruning ko kasi nito tinamaan ng fungus yung kanyang mga dahon. So iba is nasira. Yung stem niya medyo pumangit kaya ganun. Payat sila. So, pero at least may mga sangang bumunga. So yun lang mga idol. And have a blessed morning sa inyong lahat. And naway pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you.